Sir, maawa na po kayo sa akin. Kailangan ko po ang trabahong ito. May sakit po ang asawa ko. Nag-iipon po ako ng pampagamot niya. Sir, maawa na po kayo. Kung kinakailangan ko pong lumuhod at magmakaawa, gagawin ko. Pakiusap. Buo na ang desisyon ko. Sige na, umalis ka na. Eto ang pera. Siguro naman ay sapat na yan para makapagsimula ka. Wag! Bakit mo siya bibigyan ng pera matapos niya akong pagnasahan at bastusin? Akin na yan. Sige na, umalis ka na. Ay, Victor, salamat ha. Napakasinungaling mong babae ka. Mapagkunwari at maruming babae. Sumpain ka ng langit sa ginagawa mo. Hindi pwede to. Paano na ako magugustuhan ni Victor kung ganito na ang itsura ko? Hindi niya ako pwede makita ng ganito. Paano na ang mga luho ko? Kailangan ko maibalik sa dati ang katawan ko. Hindi! Taon 2016, Maynila. Dapit hapon na, kaya naman nagmamadaling umuwi si Mang Dado. Lakad takbo niya ng tinatahak ang makipot na daan patungo sa kanilang bahay dahil sa pag-alala para sa kanyang may sakit na asawa na si Aling Tasya. Naiiwan lamang mag-isa ang babae sa bahay dahil pumapasok naman sa eskwela ang kanyang nag-iisang anak na si Mia. Panghapon ang klase ng dalagita kaya madalas ay nauuna pang makauwi ang ama galing sa kanyang trabaho. Sa umaga, naaasikaso pa ni Mia ang kanyang nanay kaya bago pumasok ang dalaga ay inihahanda niya na ang mga kakailanganin noon para hindi na yon mahirapan pang magkikilos. Tasya, asawa ko, nandito na ako. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Ayos lamang ako, kagaya ng dati. Hindi maganda ang pakiramdam ko pero kaya pa naman. Kakayanin. Para kung nahihilo at hirap pa rin akong makabangon. Mabuti na lang at may nilagang halamang gamot si Mia at medyo naibsan ang pagkahilo ko. Buti at may mga tinanim tayong sambong. Malaking tulong din yun sa akin. Tubong probinsya ang mag-anak at mas pinili nilang manirahan sa nasabing lugar kung saan sila naroon dahil sa pagbabaka sakali na magkaroon sila ng maginhawang buhay. Ngunit tila doble pa ang hirap na kanilang nararanasan dahil mababa lamang ang sahod na kinikita ni Mang Dado bilang janitor sa isang kumpanya. Sapat lamang yun sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. At sinabayan pa ng pagkakasakit ng kanyang asawa, kaya naman madalas ay kinakapos sila ng pera. Sandali at lulutuin ko lang itong dala kong gulay. Pasensya na, asawa ko ha. Ito lang ang nakayanang bilhin ng pera ko. Nagtira pa kasi ako para sa pambaon ni Mia bukas. Hamot, sa susunod, bibili ako ng karne at ilalaga ko para naman makahigop ka ng sabaw at lumakas na kasi ang katawan mo. Medyo nangangayayat ka na rin eh. Huwag mo akong alalahanin, asawa ko. Kung anong meron ay kakainin ko. Pasensya ka na ha. Kung nagiging pabigat na ako sa inyo, hindi man lamang ako nakakatulong sa mga gastusin natin. Kung hindi sana ako nagpumilit na umalis tayo ng probinsya ay hindi sana tayo maghihirap ng ganito. Ano ka ba? Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kaya natin to. May awa ang Diyos. Malalampasan natin ang lahat ng problema. Sana lamang ay makalubag-lubag tayo para mapatingnan na kita sa doktor. Umupo si Mang Dado sa tabi ng kanyang asawa at hinimas-himas ang buhok ni Aling Tasya. Hinagkan niya yun sa noo bago siya nagpatuloy sa pagluluto ng kanilang hapunan. Kinabukasan, maagang gumising si Mang Dado para mag-asikaso ng kanilang almusal, habang ang anak naman nilang si Mia ay mahimbing pang natutulog. Bago siya umalis ay ginigising na niya ang dalaga para asikasuhin si Aling Tasya.
Pagkatapos pakainin ni Mia ang kanyang ina, ay mabilis nitong tinapos ang mga gawaing bahay bago siya pumasok sa kanyang eskwelahan. Napakasipag ng dalaga at halos maluhaluhang pinagmamasdan ni Aling Tasya ang kanyang anak. Mia, anak, halika nga dito saglit. Pasensya ka na kung ikaw na ang gumagawa ng mga yan. Kung kaya lang sana ni nanay ay hayaan mo, pag gumaling na ako, pag-aaral na lamang ang aatupagin mo. Mag-aral ka ng mabuti, anak, ha? Ayaw ko nang danasin mo ang hirap na pinagdadaanan namin ng tatay mo kung sakaling magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya pagdating ng araw. Gustuhin man namin mabigyan ka ng magandang buhay. Tila hindi na namin kaya. Hindi mapigilan ni Aling Tasya na pumatak ang mga luha habang niyayakap ang anak. Samantala, nagtataka si Mang Dado nang makita niya na may mahabang pila sa labas ng opisina ng kanilang boss. Hindi napigilan ng matanda na makiusyoso at magtanong. Nako, Mang Dado, wala na yung bago. Wala talaga nagtatagal na sekretarya si Sir. Kaya ayan, naghahanap na naman ng bago. Ewan ko ba dyan kay boss? Ay, siguradong sawa na naman kaya, mahirap lang talaga magsalita eh. Napailing-iling na lamang si Mang Dado dahil sa tinuran ng lalaki. Batid nito kung ano ang tinutukoy tungkol sa kanyang boss na si Victor, ngunit hindi niya ugaling makialam dahil mas mahalaga sa kanya ang atupagin lamang ang kanyang trabaho. Batid ng ilang empleyado na matinik ang boss nila pagdating sa mga babae, lalo na kapag maganda at sexy. Halos karamihan sa mga naging sekretarya nito ay napapabalitang nagiging karelasyon niya, bagay na hindi maaaring malaman ng asawa niya dahil kakaiba kung magalit yon. Habang naglalakad si Mang Dado sa kanyang pwesto, ay aksidenteng nagkabangga sila ni Jessie, na noon ay tila nagmamadali. Ano ba? Hindi ka naman tumitingin sa dinaraanan mo. Nagmamadali na nga ang tao, paharang-harang ka pa. Ay, pasensya na, miss. Hindi ko naman sinasadya at tsaka ikaw naman tong... Tatanga-tanga ka kasi. Nakakainis. Tumabi ka nga. Kapag nalate ako sa interview, humanda ka sa akin. Che! Ay, pambihirang babae yun. Siya na nga yung may kasalanan ay siya pa matapang. Napakamot ulo na lamang si Mang Dado dahil sa pagiging maldita ni Jessie. Natitiyak ng lalaki na isa sa mga aplikante ang babae dahil sa hawak nitong envelope papunta sa HR room. Sa kabutihang palad ay nakaabot pa naman yon. Napabuntong hininga muna ang babae bago umupo at pasimpleng tiningnan ang dalawa ring aplikante, sabay ngumisi na animoy batid niyang siya ang mapipili sa kanilang tatlo. Hinagod ng kanyang kamay ang buhok niya para ayusin. Inayos niya rin ang kanyang suot na damit bago ito pumasok sa loob, pati na rin ang sapatos niyang may barya bilang pampaswerte. Naniniwala kasi si Jessie sa kasabihan na kapag nilagyan ng barya ang sapatos na suot ay mawawala ang nerbiyos na nararamdaman ng isang tao kapag sumalang sa job interview. Hay, kaya ko to. Tiwala ka lang, girl. Paniguradong ikaw ang matatanggap. Samantala, habang papasok pa lamang si Jessie ay napalunok na ng laway si Victor nang makita ang babae. Maganda at sexy kaya hindi maitatanggi na mapapatingin sa kanya ang amo. Sa lahat ng mga aplikante na ininterview ng lalaki, kay Jessie lamang ito nagka-interes. Nakapagtapos naman ng pag-aaral ang babae at may karanasan na rin sa trabahong kanyang pinapasok. Kaya hindi na nagdalawang isip si Victor na tanggapin si Jessie. Kinamayan pa niya ito at ngumiti ng may kapilyuhan. Talaga po? Maraming salamat po, sir. Patutunayan ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa akin.
Abot langit ang ngiti ni Jessie habang papalabas ng opisina. Habang naglalakad ang babae ay nadaanan nito si Mang Dado na naglilinis. Ikaw na naman? Hay nako, buti na lang at hindi minalas ang araw ko ngayon. Kaya lang, mukhang mabubwisit naman ako nito araw-araw at palagi ko na kayong makikita. Pero hindi bali na. At least may trabaho na ako. Hindi na lamang pinatulan ni Mang Dado ang babae. Hinayaan niya na lamang yon, ngunit naniniwala ang lalaki na baka kapag tumagal at nakilala siya nito ay baka magbago ang pakikitungo sa kanya. Dahil halos lahat ng mga empleyado doon ay mabait kay Mang Dado, palangiti at masipag kasi ang matandang janitor. Kinagabihan, hindi makatulog si Jessie sa sobrang tuwa na kanyang nararamdaman. Inihanda na niya ang kanyang susuotin sa pagpasok sa opisina kinabukasan. Hoy girl, matulog ka na at may pasok ka na bukas. Bawal ka malate. Kailangan magpakitang gilas ka para matuwa sa'yo si Sir Victor. Ang pogi niya pa naman kahit medyo may edad na. Ang sarap pumasok kapag araw-araw kang makakakita ng pogi. Hay, loka ka talaga, self. Pag yan nalaman ng boyfriend mo, lagot ka. Kinabukasan, maagang nag-asikaso si Jessie. Maaga rin siyang nakarating sa opisinang kanyang papasukan. Sa katunayan, siya ang kauna-unahang dumating doon. Habang naghihintay si Jessie na magbukas ang kumpanya, sakto namang kararating lamang ni Mang Dado. Binati niya ang babae, ngunit matipid na ngiti lamang ang itinugon noon. Ilang minuto lang, nagsidatingan na rin ang mga empleyado at pumasok na ang lahat sa loob. Habang si Jessie ay nasa tabi at pinagmamasdan ang kanyang mga katrabaho sa kanilang mga ginagawa, maya-maya pa ay tinawag siya ng isang babae at sinimulan na ang pagtuturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin at tandaan. Madali lang naman pala mga gagawin. Kayang-kaya ko yan. Sisiw lang sa akin yan. Huwag ko lang makita yung matandang yon at masisira ang araw ko. Ewan ko ba, naaalibadbaran talaga ako sa kanya. Noong araw ding yon, pagkatapos ng trabaho ni Jessie ay sinundo siya ng kanyang boyfriend at kumain sila sa labas para mag-celebrate sa pagkakaroon niya ng bagong trabaho. Nang maihatid na si Jessie ng kanyang boyfriend sa bahay, ay agad na itong nagpahinga. Ramdam niya ang pagod sa buong maghapon ng pagtatrabaho. Nanibago rin kasi ang kanyang katawan sa pabalik-balik sa iba't ibang departamento ng kumpanyang yon. Sunod-sunod na rin ang kanyang paghikab dahil sa labis na antok na kanyang nararamdaman. Makatulog na nga at maaga pa ulit ako bukas. Samantala, habang kumakain ng hapunan si Mang Dado ay bigla na lang nahimatay si Aling Tasya. Tarantang inalalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Pinapaypayan ni Mia ang ina habang hinihilot naman ng ama ang kamay nito. Maya-maya pa ay nagkamalay na rin yun. Sa tingin ko, kailangan ka na talaga namin madala sa ospital. Kung kinakailangan mangutang ay gagawin ko. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang kalagayan mo. Asawa ko, wag. Hindi pa nga tayo nakakabayad sa mga naunang utang natin eh. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala at kapag hindi ko naman nakaya ay magsasabi ako sa'yo. Walang-wala tayo ngayon. Ano na lang ang mangyayari kung madadagdagan pa ang mga bayarin natin? May awa ang Diyos. Pagagalingin niya rin ako. Ilang araw ang lumipas ay unti-unti na rin gumagaling sa sakit na iniinda si Aling Tasya. Ngunit hindi pa rin gaanong malakas ang kanyang katawan. Asawa ko, huwag ka muna masyadong magkikilos at mahirap na. Magpalakas ka muna. Hayaan mo na muna si Mia sa mga gawaing bahay. Ayos na ako, asawa ko. Kaya huwag ka na mag-alala. Pwede na nga yata ako magtrabaho eh. Matutulungan na kita sa mga gastusin dito sa bahay. Huwag mo na munang isipin yan.
Mas mabuti nang nag-iingat tayo kesa mabinat ka. Makalipas ang 1 buwan, madaling nagamay ni Jessie ang kanyang trabaho, kaya naman natuwa si Victor sa pinapakitang sipag at kahusayan ng kanyang bagong sekretarya. Madalas din itong pinupuri ng lalaki. Nahalata rin ni Mang Dado ang pagiging malapit nito sa kanilang boss. Kabisadong-kabisado niya na ang galawan ni Victor kapag natitipuhan nito ang isang babae, ngunit ipinagsawalang bahala niya lamang yun. Isang araw, nagulat si Jessie dahil may inabot na regalo ang kanyang boss sa kanya. Tuwang-tuwa ang babae dahil unang beses niya lamang makatanggap ng mamahaling bag. Sir, sigurado po ba kayong para sa akin talaga to? Hindi naman po sa ayaw ko nang binibigay nyo, pero bakit nyo po ako naregaluhan? Hindi ko naman po karawan at lalong malayo pa naman po ang Pasko. Ano ka ba naman? Bakit sa karawan lang ba pwedeng magbigay ng regalo? Alam mo, natutuwa lang kasi ako sa kasipagan mo sa trabaho. Kaya marapat lang na bigyan kita ng muntin regalo. At sayong-sayo yan. Pero sir, nakakahiya naman po. Bakit ka naman mahihiya? Kusang loob ko naman na ibinibigay yan. Tanggapin mo na. Sige ka, magtatampo ko. Kayo po talaga, sir. Masyado kayong palabiro. Sige na nga po. Marami pong salamat, sir. Noong una ay hindi binigyan ng mali siya ni Jessie ang pagiging mabait ni Victor sa kanya. Nasundan pa ang araw na yon, at kung ano-ano pa ang binibigay sa kanya ng kanyang amo. Isang beses, niyaya rin siyang kumain noon sa labas. Noong una ay ayaw niyang pumayag kasi baka magalit ang asawa ni Victor at pag-isipan pa sila ng masama. Lalo na't nakarating sa kanya na selosa yon. Naging mapilit naman ang kanyang boss, kaya sa huli ay napapayag din siya noon. Hay, bahala na nga. Wala namang makakakita sa amin. At saka, ang hirap naman tumanggi sa napakapogi kong boss. Sa tuwing magkasama sila ay napapansin na ni Jessie ang mga kinikilos at kung paano siya itrato ni Victor. Hindi niya rin maiwasang mapaisip. Ngunit sa halip na mag-alala, bahagyang napangiti pa ang babae dahil naibibigay ng kanyang boss ang mga luho na kailanman ay hindi maibigay ng kanyang kasintahan. Sa kabilang banda, mahimbing na sanang natutulog si Mang Dado at ang anak nitong si Mia nang magising sila sa sunod-sunod na pag-ubo ng asawa nitong si Aling Tasya. Asawa ko, ayos ka lang ba? Sandali at kukuha lamang ako ng tubig. Pagkakuha ni Mang Dado ng isang basong tubig, agad niyang pinainom si Aling Tasya na nooy wala pa ring humpay sa pag-ubo. Nang makainom ito ay medyo guminhawa na ang kanyang pakiramdam. Nag-alala naman ang lalaki sa kalagayan ng kanyang asawa. Siguro'y napagod ka na naman kanina. Sabi ko na sa iyo, huwag ka nang tumanggap na nabada at makakasama sa katawan mo. Ayan, inatake ka na naman ng ubo mo. Huwag mo akong alalahanin. Bukas ay wala na ito. Maglalaga lamang ako ng lagundi. Huwag ka na mag-alala. Sige na, matulog ka na at maaga rin ang pasok mo bukas. Pinipigil ni Aling Tasya ang kanyang ubo dahil sa ayaw na nitong maistorbo ang tulog ng kanyang mag-ama. Lumabas na lamang siya ng kwarto at nagtungo sa kusina para maglaga ng lagundi. Pagkatapos niyang uminom ay naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang paghinga at nawala na ang pangangati ng kanyang lalamunan. Kaya't ilang minuto lang ay bumalik na rin siya sa kanyang higaan at nakatulog na ang babae. Nang sumunod na araw, bago mag-uwian, pinapunta ni Victor si Jessie sa kanyang opisina at kagaya ng dati ay may ibinigay na naman ito sa babae.
Sakto namang nag-uwian na ang mga empleyado at nagpaiwan naman si Jessie dahil may kailangan pa siyang tapusin. Sir, sobra-sobra naman po ang ginagawa at binibigay niyo sa akin. Ayoko pong isipin na higit pa sa sekretary ang turing niyo sa akin. Pero ano po bang ibig sabihin nito? Ang totoo, naguguluhan na rin po ako. Tatapatin na kita, Jessie. Gusto kita. At oo, kahit hindi ko sabihin, alam kong ramdam mo naman ang paghanga at pag-aalaga ko sa iyo. Sir, may boyfriend po ako at kayo po, meron po kayong asawa? Jessie, hindi naman natin ipapaalam. Tayo lang dalawang makakaalam nito. Maganda ka, mabait at maasahan. Sa tingin ko, unti-unti nang nauhulog ang loob ko sa iyo eh. Alam ko na alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Boss, ano pong... Nagulat si Jessie kay Victor nang hawakan siya nito sa bewang at marahan siyang hinagkan. Nang matauhan ay bigla niyang naitulak yon. Pasensya na po kayo, hindi ko sinasadya. Nabigla lamang po ako. Ayos lang, naiintindihan ko. Ihatid na kita pag-uwi mo. Huwag na po. Susundin po kasi ako ng boyfriend ko. Ganun ba? Sige, mag-iingat kayo. Kung maaari sana, bukas ay ako naman na maghatid sa iyo, Jessie. Kinagabihan, pagka-uwi ng bahay ni Jessie, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang amo. Hanggang sa kanyang pagtulog ay yun pa rin ang kanyang nasa isip. Dahil sa maluho ang babae at tuwang-tuwa ito sa tuwing binibigyan siya ng lalaki ng mga mamahaling gamit, ay walang pagdadalawang isip na sasakyan at tatanggapin niya na ang inaalok ng kanyang boss. Isa pa, natatakot rin siya na kapag tinanggihan niya yon ay baka mawalan siya ng trabaho. Ito na ang sagot sa mga dasal ko. Kung papatulan ko si Sir, hindi ko na kailangan magpakapagod sa paulit-ulit na pag-a-apply ng trabaho. At saka, ano naman ang aasahan ko sa boyfriend ko? Mukhang wala naman siyang plano na maghanap ng mas magandang trabaho. Kay tandang Victor, magbubuhay prinsesa ako. Kaya lang, mahal ko yung mokong na yun. Pero, mabubusog ka ba sa pagmamahal, ha, Jessie? Hay, mag-isip ka nga na maayos. Huwag mo sayangin ang oportunidad na lumalapit sa'yo. Kinabukasan, lalong nag-ayos at nagpaganda si Jessie. Bago pumasok sa opisina ni Victor, ay matagal niya munang tinitigan ang sarili sa salamin. Siniguro niya na mas lalong magagandahan sa kanya ang lalaki. Halos lumuwa naman ang mata ni Victor na tinititigan ang magandang hubog ng kanyang katawan. Biglang isinara ni Victor ang pinto ng kanyang opisina at agad na hinila at mahigpit na niyakap si Jessie. Mukhang lalo ka yatang nagpaganda at nagpabango ngayon ah. Hindi naman. Ikaw talaga lagi mo na lang akong pinubola. Boss, tungkol po sa sinabi niyo sa akin kahapon, pumapayag na po ako. Ha? Talaga? Hindi nga. Sobrang saya ko, Jessie. Hindi mo pagsisisihan ito. Mula nung araw na yon, ay madalas nang magpaiwan si Jessie sa opisina. Palaging rason nito ay may tatapusin pa siya sa tuwing niyayaya na siyang umuwi ng kanyang mga katrabaho. Ngunit nakikipaglandian lamang pala yon kay Victor. Hindi rin mapigilan ng kasintahan ng babae na magtampo dahil madalas nang late itong umuwi at wala na silang oras para lumabas. Minsan, nauuwi pa sa away ang kanilang pag-uusap. Walang kaalam-alam ang lalaki sa kalokohang ginagawa ng kanyang kasintahan. Samantala, kahit na medyo nahihirapan si Aling Tasya dahil sa mayat-mayang pag-ubo, ay pinilit pa rin nitong tumanggap ng labada sa kagustuhan na makatulong sa kanyang asawa. Nagkataon naman na walang pasok si Mia noon, kaya tinulungan nito ang ina sa paglalaba.
Nay, magpahinga na po muna kayo. Ako na lang po ang tatapos nito. Baka mas lalo pang lumala ang ubo ninyo. Huwag na po muna kayo magpakapagod. Magagalit na naman si tatay kapag nalaman niya na tumanggap na naman kayo ng labada. Sige na po, Nay. Ako na po ang bahala dito. Nang makaramdam ng pagkahapo si Aling Tasya ay nakinig na ito sa kanyang anak. Ipinaubaya niya na lamang sa dalaga ang paglalaba at nagpahinga na. Sakto namang kararating lamang ni Mang Dado at nakita ang itsura ng kanyang asawa na parang hinahabol ang kanyang hininga. Ang tigas naman ng ulo mo, Tasya, eh. Di ba sabi ko na sa'yo huwag ka nang tumanggap ng labada? Sa halip na makatulong ay mas lalo mo lamang pinapalala ang sitwasyon. Paano kung lumala yung sakit mo? Abay, kulang pa yung kikitain mo sa paglalaba. Hayaan mo na ako na lamang ang dumiskarte sa mga gastusin natin. Oo nga, Nay. Ayaw niyo kasi makinig eh. Sinabihan ko na nga po kanina na huwag na maglaba at mapapagod lang siya. Nahihiya daw po siya sa inyo, Tay. Pakiramdam niya daw po, pabigat na siya sa atin. Oh, ayan. Pinagtutulungan niyo na naman ako mag-ama. Sige na, pasensya na. Gusto ko lamang naman na makatulong. Hindi ko naman akalain na... Sino ba naman ang gustong maging pabigat at... Ay, asawa ko, mas mahalaga sa amin ang anak mong kaligtasan mo. Kaya utang na loob, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Tingnan mo, sa halip na tuluyang kang gumaling ay nagkakasakit ka na naman. Sige na, tumahan ka na. Pasensya na kung nakapagsalita na naman ako ng hindi mo gusto. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan mo. Naaawa rin naman ang mag-asawa sa kanilang anak. Madalas siyang tuksuhin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanilang estado sa buhay. Ni hindi man lamang nila mabilhan ng bagong uniforme ang dalaga at maging ang butas na sapatos ay pinagtsatsaga ang suotin ni Mia. Pero kahit ganoon ay nagpapasalamat pa rin ang dalaga at ni minsan ay hindi nagawa noong magreklamo. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang paghihirap na ito. Balang araw, makakaahon din tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magpahinga na muna kayo. Sige na, ako na ang magluluto ng hapunan natin. Kahit napagod sa trabaho si Mang Dado ay pinilit niya pa ring makapagluto dahil naawa siya kay Mia. Alam niya na pagod na rin sa paglalaba ang kanyang anak. Kahit nahihirapan sila mag-asawa ay hindi rin nila maitago ang kasiyahan sa kanilang mga muka tuwing nakikita nila kung gaano sila kaswerte sa kanilang anak na si Mia. Isang araw, nang mag-uwian na ang ibang mga empleyado ay agad na sinimulan ni Mang Dado ang paglilinis. Lagi niyang pinapahuling linisan ang opisina ni Victor dahil minsan ay may tinatapos pa ang boss niya, kaya ayaw niya itong istorbohin. Nung mga oras na yon, buong akala ng lalaki ay nakaalis na ang kanyang boss Victor. Kaya nagmamadali na siyang pumunta sa opisina nito para maglinis at makauwi na rin siya. Ano ba? Nakikiliti ako. Tumigil ka nga. Baka may makarinig at makakita sa atin. Isusumbong tayo niyan sa asawa mo. Huwag kang mag-alala. Nagsiuwian ng mga empleyado. Tayo na lang ang nandito. Malaya natin magagawa. Ano man ang gustuhin natin, Jessie. Narinig ni Mang Dado ang mga ungol at halinghing at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para silipin ang loob. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya ang mainit na tagpo ng dalawa. Habang nakaupo si Victor ay nakapatong naman sa kanyang mga hita si Jessie at naghahalikan ang mga yon. Ha? Mang Dado? Ay, Sus Mariosep! Naku, pasensya na po, boss. Akala ko ay nakauwi na kayo. Ay, sige po, babalik na lamang po ako mamaya. Sige na, Mang Dado. Maglinis ka na rito. Binabalaan din pala kita na wala sana makakaalam sa kung anong nakita nyo kanina. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo.
Makakaasa po kayo, boss. Pasensya na po talaga. Agad namang umalis na ang dalawa at ipinagpatuloy sa sasakyan ang kanilang ginagawa. Ay, Oh, bakit? Napagod ka ba? hindi. Naiinis lang ako sa matandang yon. Natatakot ako, Victor. Paano kung magsumbong siya? Kapag nalaman ng asawa mo, siguradong... Kilala ko yung lalaking yon. Hindi siya nakikialam sa mga ganitong bagay kaya wala kang dapat ikatakot. Huwag ka nang sumimangot at sige ka, masisira yung ganda mo. Pakis nga ulit. Nanggigigil talaga ako sa iyo. Ikaw talaga? Kinabukasan, habang naglilinis ng banyo si Mang Dado, sakto namang pumunta doon si Jessie para mag-ayos ng sarili bago pumasok sa opisina. Pataray na tinanong ni Jessie ang lalaki nang makita niya na parang kakaiba ang pagtitig nito sa kanya. Bakit ba kung nasan ako ay lagi ka nalang sumusulpot? Sinusundan mo ba ako? Mang Dado, gusto ko lang ipaalala sa inyo na kung ako sa inyo, itikom nyo na lang talaga yung bunganga nyo para naman hindi kayo mawalan ng trabaho. Sana naman nagkakaintindihan tayo. Tsaka, huwag nyo nga akong titigan ng ganyan. Iyo, hindi ko pangarap na pumatol sa gurang na tagalinis ng... Hay, makaalis na nga lang bago tuluyang masirang araw ko. Amang mahabagin, patawarin niyo po ang babaeng ito sa kanyang mga sinasabi. Umiling-iling na lamang si Mang Dado at pinagpatuloy ang paglilinis. Nababatid niya na ang kahihinatnan ng dalaga, ngunit wala siya sa lugar na magsalita ng kahit ano laban sa kanyang amo. Unang-una, iniingatan niya rin ang trabaho na meron siya. Ibang-iba na talaga ang ugali ng mga kabataan ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi lumaki ng ganyan ang anak kong si Mia. Napakaswerte ko dahil may anak akong mabait, magalang at masipag, hindi tulad ng ibang. Ay, Sus Mariosep, mapupusok at wala nang kinatatakutan. Makapagkuskus na nga lang ng inidorot nang mabawasan ng linisin ko. Samantala, Bibisita raw si ma'am sa 1 linggo. Alam nyo na, ayusin yung trabaho nyo't magsuot kayo na maayos na damit. Lalo na yung mga hapit na hapit manamit dyan. Alam nyo naman si madam. Kay Mang Dado lang talaga mabait yun. naiinis na naupo si Jessie sa kanyang mesa nang marinig niya ang usap-usapan ng kanyang mga katrabaho. Bakit naman sa ilang buwan ko na rito ay bigla na lamang datalaw ang babaeng yon? Kailangan ko makatiyak na hindi magsasalita ang matandang janitor na yon. Dahil kung hindi, malilintikan talaga ako sa asawa ni Victor. Alam ko na. Buti pa, ipatanggal ko na lang kay Victor ang matandang yun dito. At nang sa ganon, wala na kaming problemahin pa ni Victor. Tama. Hay, ang talino mo talaga, Jessie. Nung araw ding yun, masinsinang kinausap ni Jessie si Victor sa opisina nito. Pero matagal na nagtatrabaho sa akin si Mang Dado. Kawawa naman yung tao kung tatanggalin ko sa trabaho. Kung ganon, sino mas pipiliin mo sa amin? Ako na nagpapaligaya at sinusunod lahat ng gusto mo? O yung pabigat na matandang yon? Sige ka, baka matanggal ako sa trabaho dahil sa kanya. Narinig ko kanina na malapit daw ang loob ng asawa mo sa Dado na yon. Pero kung kaya mong mawala ako sa'yo, at hindi na muling matikman ang matamis kong halik, sige ka, ikaw ang bahala. Dahil sa paglalambing ni Jessie kay Victor ay napapayag ito sa plano ng babae. Pinag-usapan nila ang planong gagawin kung papaano paaalisin si Mang Dado. Maya-maya, ipinatawag ni Victor ang matanda sa kanyang opisina. Nabigla si Mang Dado nang madatnan niyang umiiyak si Jessie sa harapan ni Victor. Binastos niya ako kanina. Siguro iniisip niya, pati siya ay papatulan ko. Natatakot ako sa kanya, Victor. Boss, mabuti na lang nalaban ako. Kung hindi, baka nagawa niya ng masama niyang binabalak sa akin. Ha? Ano? Sir, hindi po totoo ang sinasabi niya. Hindi ko siya binastos. Hindi nga kita nakita o nakasalubong kanina. Bakit ka nagsisinungaling? Huwag mo namang gawin sa akin to. Sumunod naman ako sa pakiusap niyo sa akin at wala po akong pakialam kahit ano pa mang namamagitan sa inyong dalawa, sir. Huwag na kayong magpaliwanag, Mang Dado.
Tingnan niyo kung anong ginawa ninyo. Natrauma si Jessie sa nangyari. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo yon. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Baka mamaya hindi lang si Jessie ang mabiktima mo. Pero sir, kilala niyo po ako. Hindi ko po talaga magagawa ang binibintang ni Jessie. Malinis po ang konsensya ko at hindi ako ganyang klaseng tao. Yun na nga eh. Sa tagal mo na dito sa kumpanya ko, akala ko kilala na kita. Pero hindi pa pala. Pasensya na. Ngunit wala na akong magagawa kundi tanggalin ka sa trabaho. Kailangan kong protektahan ang mga empleyado ko, lalo na mga babae. Sir, maawa naman po kayo sa akin. Kailangan ko po ang trabahong ito. May sakit po ang asawa ko. Nag-iipon po ako ng pampagamot niya. Sir, maawa na po kayo. Kung kinakailangan ko pang lumuhod at magmakaawa, gagawin ko. Pakiusap. Buo ng desisyon ko, Mang Dado. Sige na, umalis ka na. Heto ang pera, siguro naman sapat na yan para makapagsimula ka. Wag! Bakit mo siya bibigyan ng pera matapos niya akong pagnasaan at bastusin? Akin na yan. Sige na, umalis ka na. Victor, salamat ha. Napakasinungaling mong babae ka. Mapagkunwari at maruming babae. Sumpain ka ng langit sa ginagawa mo. Hindi mapigilang pumatak ang mga luha ni Mang Dado habang papalabas ng opisina. Parang gumuho ang kanyang mundo dahil sa nangyari. Pinuproblema niya kung saan na siya maghahanap ng panibagong mapapasukan. Samantala, ang galing ko talagang umarte. Pang best actress ang level. Mabuti naman at tukumbinsi kita, Victor. Ang lakas talaga ng karisma ko. Dahil kung hindi umalis dito yung matandang yon, matatapos ang maliligayang araw mo. Ang sarap na ng buhay ko ngayon. Ayaw ko nang may sagabal pa sa plano ko at mga gusto kong mangyari. Nakaramdam ng awa si Victor, ngunit sa unang pagkakataon ay mukhang totoo na ang nararamdaman niyang pagmamahal sa babae. Ibang-iba kasi yun sa lahat ng mga nakilala niya at maging sa lahat ng kanyang mga naging sekretarya. Samantala, wala sa sariling naglalakad si Mang Dado papauwi sa kanilang bahay. Nang mga oras ding yun ay pauwi na rin si Mia galing sa eskwelahan. Maaga silang pinauwi dahil sumama ang pakiramdam ng kanyang guro. Paulit-ulit na tinatawag ng dalaga ang kanyang ama, ngunit parang hindi siya naririnig noon. Patakbong hinabol ni Mia si Mang Dado. Kahit anong tawag niya ay hindi pa rin siya nililingon ng kanyang ama. Humihingal na ang dalaga nang maabutan niya si Mang Dado. Tay, kanina ko pa po kayo tinatawag. Hindi niyo po ba ako naririnig? Oh, Mia anak, ikaw pala. Bakit ang aga mong umuwi? Wala ka na bang pasok? Pasensya na at hindi kita narinig. May iniisip lang kasi si tatay eh. Ay, masama po ang pakiramdam ni ma'am kaya pinauwi kami na maaga. Kayo po, bakit po ang aga niyo ring umuwi? Tsaka, bakit po ganyan ang itsura niyo? Umiyak po ba kayo? Bakit po namumugtoy ang mga mata niyo, tay? May problema po ba? May nang-away po ba sa inyo sa trabaho? Nasaktan po ba kayo, tay? Tay, sagutin niyo po ang tanong ko. Kumalma ka anak. Huwag kang mag-alala at magagawan ko naman ng paraan ng problemang pinagdaraanan ko. Tumigil muna saglit ang mag-ama at naupo sa may gilid ng daan. Doon ikinuwento ni Mang Dado sa anak na si Mia ang mga nangyari. Ayaw niya sanang ipaalam sa kanyang anak ang pagkatanggal niya sa trabaho, ngunit hindi niya na mapigilan na maglabas ng sama ng loob. Kaya minabuti niya na nasabihin na lang ito at nang mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Ginawa po nila yon? Akala ko pa naman mabait yung boss ninyo, pero bakit ganun na lang niya kayo tinanggal? Hindi man lang nila kayo pinakinggan at yung Jessie na yon, ang sama ng ugali niya. Gusto ko siyang sabunutan at sampalin. Sinungaling siya, tay. Maling-mali yung ginawa niya. Gusto ko siyang tirisin na parang garapata. Hayaan mo na anak. Diyos na ang bahala sa kanila. Alam nang nasa itaas ang katotohanan. Ang inaalala ko lang ngayon ay kung paano ng plano nating
pagpapagamot sa nanay mo ngayong wala na akong trabaho. Ay, Sabi ko naman po sa inyo, Tay, titigil na lang ako sa pag-aaral eh. Maghahanap na lang po ako ng trabaho. hindi pwede anak. Ilang beses ka nang tumigil sa pag-aaral. Paano ka pa makakatapos niyan? Mas lalo lang tayong mahihirapan kapag hindi ka nakapagtapos. Mas maigi nang may pinag-aralan ka para may makuha kang maayos na trabaho. Ako na ang bahala. Kaya ito ni tatay. Bukas na bukas din ay maghahanap ako ng malilipatan. Huwag na po kayo malungkot, Tay. Sana nga po ay makahanap kayo agad ng trabaho. At sana tubuan din ng konsensya ang babaeng yon. Wala siyang awa. Pati na rin ang boss nyo. Niyakap na lamang ni Mang Dado ang anak at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang iniisip ngayon ni Mang Dado ay kung papaano niya sasabihin sa kanyang asawa ang nangyari. Ayaw niya yung mag-alala dahil mas makakasama lamang yon sa kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya naman yon maitatago kay Aling Tasya. Nang makarating ng bahay ang mag-ama, nagulat si Aling Tasya at magkasamang umuwi sina Mia at Mang Dado. Oh, bakit ganyan ang itsura nyo? Parang Biyernes Santo yung mga mukha ninyo. Ano nangyari? Teka, ngayon lang yata kayo nagkasabay na umuwi ah. Mas pinili na lang muna ni Mang Dado na wag sabihin sa asawa ang mga nangyari nung araw na yon. Inasikaso na lamang ng lalaki ang kanilang hapunan. Pilit namang kinukulit ni Aling Tasya ang anak kung ano ang nangyari sa kanyang tatay at napakatahimik noon. Naninibago ang babae sa kanyang asawa dahil hindi niya ito makausap ng maayos. Mia, ano ba nangyari sa tatay mo? Bakit ang tahimik niya? Kinakausap ko pero parang iniiwasan niya ako. Magsabi nga kayo ng totoo, ano ba talaga nangyari? May problema ba ang tatay mo? Sandali lang po, may titingnan lang po ako sa kwarto, Nay. Abat, ano ba nangyayari sa mga ito? Ay nako! Nakiramdam na lamang si Aling Tasya sa kanyang mag-ama. Batid niya na may hindi sinasabi ang mga yon. Kinabukasan, maagang nagising si Aling Tasya, ngunit ipinagtataka nito kung bakit hindi pa nag-aasikaso si Mang Dado sa pagpasok sa kanyang trabaho. Kaya muli niya na namang tinanong yun. Napansin din ng babae na napakalalim ng iniisip ng kanyang asawa habang humihigop ng kape. Dado, sabihin mo nga sa akin, may problema ka ba sa trabaho? Bakit parang wala ka yatang planong pumasok? Nasisante ka ba? Kapag hindi mo sinagot ang tanong ko, pupunta ako sa... Oo na, ito na, sasabihin ko na. Pambihira ka naman talaga, oo. Ayaw ko lang naman kasi na mag-alala ka. Ayaw niyo ako mag-alala eh. Halos hindi na ako makatulog sa kakaisip kung anong sinisikreto niyo sa akin. Ang totoo, nasisante ako dahil sa bagong sekretarya ni boss. Pinagbintangan ako na binastos ko daw siya. Hindi ko nga nakita ang anino ng babae na yung kahapon. Gumawa lang siya ng kwento dahil siguradong iniisip niya na ipagkakalat ko ang nakita kong kalokohan nila ni boss sa opisina. Sa tingin ko ay pinagkaisahan nila ako. Hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin to ni Victor pagkatapos ng matagal ko ng pagsiservisyo sa kanyang kumpanya. Ay, buwisit na babaeng yun. Kabago-bago ang lakas ng loob. Isa rin yung boss mo na saksakan ng kakatihan sa mga babae. Hayaan mo sila. Darating din ang karma nila. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mahuli nawa sila ng asawa ng Victor na yon. Kaya lamang, paano na tayo ngayon? Paano ng pag-aaral ng anak natin? Pinakalma ni Mang Dado ang kanyang asawa. Mabuti na lamang at nakinig naman ang babae. Narinig ni Mia ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Nagpumilit naman ito na tumigil na sa pag-aaral at magtatrabaho, ngunit hindi sumang-ayon ang ama nito. Makalipas ang isang araw, sinubukan ni Mang Dado na maghanap ng trabaho, ngunit wala siyang mapasukan. Halos wala nang tumatanggap sa kanya dahil may kaedaran na rin siya. Sinubukan naman ulit ni Aling Tasya na maglabada sa tulong ng kanilang anak na si Mia.
Wala nang nagawa pa si Mang Dado kundi hayaan na lamang ang kanyang asawa kesa naman magutom sila. Tumutulong na lang din siya upang mas mapadali ang paglalaba ng kanyang mag-ina. Tasya, asawa ko, tama na yan. Maupo ka na dyan sa tabi. Kami nang bahala dito. Huwag na matigas ang ulo. Makinig ka naman sa akin. Mamaya ay uubuhin at mahihirapan ka na namang huminga niyan. Samantala, masayang-masaya naman si Jessie sa tuwing pumapasok sa opisina dahil hindi niya na nakikita ang muka ng janitor na si Mang Dado. Nawala na rin ang kanyang pangamba na makarating sa asawa ni Victor ang kanilang lihim na relasyon. Hay, ang sarap sa pakiramdam niya. Wala na akong nakikitang pakalat-kalat na amoy basura dito sa opisina. Siguro ay nagkukumahog na siya ngayong mga lakal para may pakain sa kanyang pamilya. Kung may pamilya nga siya. Dapat sa ganun ay nabubuhay na mag-isa dahil wala naman yun may papakain sa asawa at anak. Tumanda na't lahat-lahat bilang tagawalis ng alikabok at tagakuskus ng inidoro. Ew, so kadiri! Isang araw, muling umalis si Mang Dado para magbaka sakali na makahanap muli ng trabaho. Mia, anak! Hindi ako makahinga! Diyos ko! May dugo! Nay! Nay! Gumising ka! Tulong! Tulungan niyo po kami! Agad namang sumaklolo ang mababait nilang mga kapitbahay na tumulong upang maisugod sa ospital si Aling Tasya. Samantala, biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Mang Dado. Ilang beses na rin siyang tinanggihan ng mga sinubukan niyang pasukan. Dahil sa pagkadismaya at pag-iisip kung paano siya makakahanap ng trabaho, ay muntik pa siyang masagi ng sasakyan habang siya ay tumatawid. Biglang pumasok sa kanyang isip si Aling Tasya at ang kanyang anak na si Mia. Kaya dali-dali itong umuwi ng bahay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Teka, nasaan ang mag-ina ko? Tasya, asawa ko! Nasaan kayo? Mia! Hindi naman sila umaalis ng bahay. Saan kaya nagpunta yung dalawang yun? Narinig ng kapitbahay ang pagsigaw ni Mang Dado. Patakbo nitong pinuntahan ang lalaki para ibalita ang nangyari sa kanyang asawang si Aling Tasya. Humihingal pa ito habang binibigkas ang mga salita. Mang Dado, may masama po nangyari sa asawa ninyo. Isinugod po siya sa ospital. Puntahan niyo na po. Halina po kayo. Iaangkas ko na lamang po kayo sa motor. Tarantang tinungo ni Mang Dado ang ospital sa tulong ng kanilang butihing kapitbahay kung saan dinala ang kanyang asawa. Nadatnan ng lalaki ang anak na si Mia na umiiyak habang nakahiga sa kama ang babae at wala pa ring malay. Nang makita ng dalaga ang ama ay agad niya itong niyakap at humagulgol ng iyak. Anak, ano nangyari sa nanay mo? Kumusta ang lagay niya? Nahimatay po siya kanina at sumuka po siya ng dugo, tay. Anong gagawin natin? Saan tayo kukuha ng pera? Anong sabi ng doktor? Bakit hanggang ngayon hindi pa nagigising ang nanay mo? Posible raw ho na may kanser na sa baga si nanay. Hindi pa tumatalab yung gamot na itinurok sa kanya. Kapag hindi daw naagapan ng sakit niya, baka bumigay ang katawan niya at hindi niya nakayanin. Ayaw ko pong mawala si nanay, tay. Halo-halo na ang nararamdaman ni Mang Dado nung mga oras na yon. Hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng pera na pampagamot para sa kanyang asawa. Hindi niya naman maaaring pabayaan si Aling Tasya. Maraming gagawing test sa asawa niya at mahaba-habang gamutan ang kailangan. Kaya matatagalan bago mailabas sa ospital si Aling Tasya. Kailangan nila maghanda ng malaking pera. Dahil sa pangyayaring yon ay napilitan si Mia na tumigil sa pag-aaral para mabantayan ang kanyang ina sa ospital. Mia, anak,
ikaw na muna ang bahala sa nanay mo. May pupuntahan lamang ako saglit. Asawa ko, magpalakas ka. Gagaling ka. Magagamot ng doktor ang sakit mo. Huwag ka mag-alala sa gastusin dito sa ospital, ha? Mahal na mahal kita. Hindi naman mapigilang mag-alala ni Aling Tasya para sa kanyang asawa. Hindi nito alam kung saan kukuha ng malaking halaga si Mang Dado. Dado, ilabas niyo na lamang ako dito sa ospital. Maayos na ang pakiramdam ko. Malaki pa ang babayaran natin kapag tumagal pa ako dito. Hindi pwede, mahal ko. Kahit magkano pa magastos natin. Ang mahalaga'y gumaling ka. Ang pera, pwede yung makuha kahit saan. Basta, gagawa ako ng paraan. Kahit na ano gagawin ko para lamang makakuha tayo ng pambayad dito. Makalipas ang ilang oras, sa isang opisina na pinuntahan ni Mang Dado. Nagpapatawa ka ba, tanda? Ikaw mag-a-apply ng trabaho? Nako, magsasayang lang ako ng oras sa'yo. Ano naman ang magagawa mo sa liit ng katawan mo? Isang ihip lang ng hangin matutumba ka na. Kailangan dito yung malalakas. Ay nako, buti pa umalis ka na. Naaalibadbaran ako sa'yo. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Mang Dado. Tumulong man ang kanilang mga kapitbahay na nag-aabot ng maliliit na halaga na makakadagdag sa kanilang gastusin, ay kulang na kulang pa rin. Makalipas ang mahigit 1 linggo, hindi pa rin nakakalabas ng ospital si Aling Tasya at mas lalong nadadagdagan ang kanilang bayarin. Lalo din lumalala ang kanyang kalagayan. Nagpaalam si Mang Dado na uuwi muna sa bahay at makalipas ang maghapon ay hindi pa rin yon bumabalik ng ospital. Kaya nag-aalala na si Mia para sa kanyang ama. Minabuti nitong umuwi muna ng bahay at tingnan ng ama habang naroon ang isa sa mga kaibigan ng kanyang nanay. Laking panlulumo niya nang madatnan ang kanyang ama na hawak ang kutsilyo at umiiyak. Tila ba nawawala na yun sa kanyang sarili para pagtangkaang tapusin ang kanyang buhay. Tay, anong ginagawa niyo? Kung nahihirapan na kayo sa sitwasyon natin, hindi yan ang solusyon. Hindi po ba kayo naaawa sa amin ni nanay? Paano na lang kung iiwan niyo kami? Tatay, may sakit si nanay. Kapag nawala ka, anong gagawin ko sa inyo? Paano ko kayo ipapalibing, ha? Iiwan niyo ba talaga kami sa ganitong kalagayan? Patawarin mo ko, anak, kung naging mahina ako at makasarili. Nasa kagustuhan kong takasan ang problema natin. Hindi ko nainisip na mas lalo ko lamang pinabibigat ang sitwasyon. Patawarin niyo ko, anak. Gulong-gulo na ang utak ko. Wala akong kwentang ama at asawa. Patawarin mo ko. Tay, kailangan ko po kayo. Huwag niyo po kaming iiwan ni nanay. Labis na awa ang naramdaman ni Mia sa naging epekto ng mga nangyari sa kanyang ama. Sa sobrang galit nito sa mga taong naging dahilan ng pagkawala sa trabaho ng kanyang ama, sumagi sa kanyang isip ang itim na karunungan na minsan na ring itinuro sa kanya ni Aling Tasya. Ito na ang pagkakataon. Sabi ni Inay, gagamitin ko lamang ito kapag kailangan na. Kailangan ko kayong turuan ng leksyon. Lalo-lalo ka na, ambisyosang babae ka. Dapat mo lahat makuha mo lamang ang gusto mo. Kahit na may inosenteng taong madadamay, pagsisisihan mong ginawa mo sa tatay ko. Magbabayad kayo. Tandaan niyo yan. Kinaumagahan, nang maging maayos na ang pakiramdam ni Mang Dado, pumunta na siya sa ospital para palitan sa pagbabantay ang kanyang anak na si Mia. Ang dalaga naman ang umuwi sa kanilang bahay para makapaligo at makapagpalit ng damit.
Nang araw ding yun, sinamantala ni Mia na gawin ang pambabarang sa mga taong nagkasala sa kanyang ama gamit ang larawan na kanyang napili mula sa social media account ni na Jessie at Victor. Ngayon humanda kayo. Matitikman niyo ang galit ng anak ng kinawawa niyong janitor. Ipapalansap ko sa inyo ang bunga ng mga kasalanang ginawa niyo. Sariling kaligayahan niyo lang ang iniisip niyo. Hindi na kayo naawa sa taong nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Hindi niyo may tatago ang baho at kataksilan niyo. Nagtungo si Mia sa kwarto ng kanyang mga magulang at binuksan ang kabinet kung saan itinago ng kanyang ina ang aklat ng karunungan. Ngayong kumpleto ng mga kailangan ko, maaari ko nang simulan ng ritual. Napakaamo ng mga mukha ninyo. Akala mo kung sinong mga mababait, mga walang puso. Kung gaano kaamo ang pagmumukha nyo, kabaligtaran ng ugali ninyo. Lasapin niyo ang parusang nararapat sa mga taong maiitim ang buti at buhay pa'y nasusunog na mga kaluluwa sa impyerno. Agad nang sinimulan ni Mia ang orasyon. Kumuha ang dalaga ng isang garapon, 3 itim na maliliit na kandila. Sa likod ng larawan ni na Jessie at Victor, sinulat niya ang buong pangalan ng dalawa at isinulat din niya ang kasalanang ginawa nito sa kanyang ama. Nilagay niya sa loob ng garapon ang 3 kandila at sinindihan. Inilagay niya rin ang litrato ng dalawa at unti-unti yung sinunog. Habang nasusunog ang mga litrato ay unti-unti ring nauupos ang mga kandila. Nang matunaw na ang kandila at naging abo na ang mga litrato, tsaka niya inilagay ang 3 kalawanging pako. Hinipan ng 3 beses ng dalaga ang garapon bago niya ito tinakpan. Naghukay si Mia kung saan niya ibabaon ang garapon. Pagkatapos niyang ibaon sa lupa, ay muli siya nag-usal ng isang orasyon. Sa isang iglap, biglang dumilim ang paligid at sunod-sunod ang pagguhit sa kalangitan ng nagngangalit na mga kidlat. Bumuhos ang malakas na ulan at masayang nilalasap ng dalaga ang bawat patak na bumubuhos sa kanyang muka. Samantala, Asawa ko, hindi pa ba dumarating yung anak mo? hindi pa. Baka nakatulog yun. Bakit? May ipag-uutos ka ba? Ako na lang ang gagawa. Hayaan na muna natin si Mia para makapagpahinga muna siya sa bahay. Wala naman. Bigla lamang akong kinabahan. Pakiramdam ko may nangyayari na hindi maganda. Hindi ko maipaliwanag pero palagay ko ay may ginagawang kakaiba si Mia sa mga oras na ito. Ramdam ni Aling Tasya kapag may gumagalaw ng aklat ng karunungan. Bakas sa muka ng dalaga ang galit habang kinukwento nito sa ina ang nangyari kay Mang Dado kahapon. Sa tono ng boses ng anak ay parang nais nitong maghiganti. Siguro naman ay hindi niya gagawin yan. Masyado mabait ang anak natin at alam niya naman na hindi magandang maghiganti. Marahil ay nabigla lamang siya dahil sa nangyari kahapon. Huwag ka mag-alala, hindi ko nagagawin pa yon. Dahil hindi na ako magiging duwag pa. Alam kong may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nating dumaan sa ganitong uri ng pagsubok. Samantala, habang naglalandian sina Jessie at Victor sa loob ng opisina, biglang nakaramdam ng pananakit ng binti ang dalaga. Aray! Ang sakit! Bakit hindi ko may galaw mga paa at binti ko? Ano nangyayari sa akin? Victor, tulungan mo ako! Ah! Sinamahan naman ni Victor si Jessie papunta sa klinik. Kinarga niya pa yun kaya nagkatinginan ang ilang mga empleyado at palihim na napapangisi. Iniisip kasi nila na nag-iinarte lamang ang babae. Ilang sandali lang ay bigla na ring nakaramdam si Victor ng pananakit ng kanyang mga paa. Aray! Ang sakit! Ano nangyayari sa akin? Bakit parehong-parehong sakit na nararamdaman namin ni Jessie?
Nurse, tulungan mo ako! Ang kirot! Nang parehong nasa klinik na ang dalawa ay nagkatinginan pa sila. Pareho silang nagtataka sa kanilang nararamdaman. At kahit na pinainom na sila ng gamot ay hindi pa rin mawala ang sakit na parang mababali ang kanilang mga buto sa tuwing igagalaw nila ang kanilang mga binti. Makalipas ang 2 araw, hindi muna pumasok si Jessie sa trabaho dahil halos hindi na nito maigalaw ang kanyang buong katawan. Unti-unti niya ring napapansin ang paglobo ng kanyang mga hita, paa at kamay at maging ang kanyang muka ay namamaga na rin. Tumulo ang luha ng babae nang makita ang sarili sa salamin. Nawala ang napakagandang hubog ng kanyang katawan. Maging ang kanyang pinakaiingatang muka ay hindi rin nakalampas. Hindi pwede to. Paano na ako magugustuhan ni Victor kung ganito ang itsura ko? Hindi niya ako pwedeng makita ng ganito. Paano ng mga luho ko? Kailangan ko maibalik sa dati ang katawan ko. Hindi. Hindi normal ang paglaki ng katawan ni Jessie, kaya alam niya na may kakaibang nangyayari sa kanya. Kaya lang ay hindi niya matukoy ang dahilan ng pagbabagong yon. Isang araw, hindi na kinaya ni Jessie ang pananakit ng kanyang buong katawan. Wala siyang ibang mahingian ng tulong dahil kahit ang kanyang kasintahan ay itinakwil na siya at nakipaghiwalay na nang malaman nito ang kanyang pinaggagawa. Pinandirihan nito si Jessie at tuluyan ng iniwan. Kaya kahit na nahihirapan ang babae ay nagpumilit itong pumunta sa opisina ni Victor para humingi ng tulong. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita niya ang dalaga. Maging ang kanyang mga katrabaho ay nagulat at muntik nang hindi makilala si Jessie. Jessie, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang kinain mo, tumaba ka na ng ganyan? Hindi ito normal na taba, Victor. May kakaibang nangyayari sa akin. Ngunit hindi ko alam kung ano at bakit. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Pareho lamang tayo. Gabi-gabi palagi akong nananaginip na masama. At sa tuwing magigising ako, nahihirapan akong maigalaw ang mga paa ko. Pero ilang sandali lang nawawala naman. Pabalik-balik at hindi ko maintindihan. Hindi sinasadyang marinig ng katrabaho ni Jessie ang pinag-uusapan ng dalawa nang sakto itong pumasok sa opisina ni Victor at may papipirmahan sa kanyang amo. Mawalang galang na po sa inyo, sir. Hindi naman po sa nakikialam ako. Narinig ko po kasi ang pinag-uusapan ninyo ni Jessie. Hindi po kaya binabarang kayo? Ayon sa aking narinig ay hindi normal ang mga nangyayari sa inyo. Taga-Sikihor po kasi ako kaya alam ko po ang mga ganyang kababalaghan. Barang? Totoo ba yan? At sino naman ang pwedeng gumawa nito sa amin? At ano naman ang kanyang dahilan para gawin ito? Ay, hindi ko rin po alam. Baka naman po may matindi kayong kasalanan na nagawa o may tao na masama ang loob o may matinding galit sa inyo. Muling nagkatinginan ang dalawa. Doon lamang nila naisip na posibleng naghihiganti si Mang Dado dahil sa nangyari sa kanya. Samantala, nang makarating sa ospital si Mia ay agad na kinumpronta ni Aling Tasya ang kanyang anak. Mia, anak, tapatin mo nga ako. Pinakialaman mo ba ang aklat ng karunungan? Ginamit mo ba yon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Patawarin niyo po ako, inay, kung sinaway ko ang bilin ninyo. Gusto ko lamang po silang turuan ng leksyon. Paglalaruan ko lang sila, hindi ko naman po sila papatayin. Kahit na anak, malaking kasalanan pa rin sa Diyos ang maghiganti. Pinaubaya mo na lamang sana sa Panginoon ang pagpaparusa sa kanila. Di ba sabi ko sa iyo, hanggat maaari ay huwag mong hahawakan at gagamitin ang aklat?
Naiintindihan ko po kayo, Nay. Pero sabi niyo rin nun, may tamang panahon para gamitin yon kaya niyo itinuro sa akin. Ngayon na po yung tamang panahon na yon. Kailangan nilang maintindihan na hindi sa lahat ng oras ang mahihirap na katulad natin ay mananahimik na lamang kapag pinagkaitan at inapakan. Kaya tayo minamaliit dahil hindi tayo lumalaban, Nay. Wala nang nagawa pa si Aling Tasya kundi yakapin ang anak para pakalmahin yun. Tahimik na ipinagdasal na lamang niya ang kanyang anak at inihingi ng tawad sa Panginoon. Sakto namang pagdating ni Mang Dado na may dalang magandang balita. Nakahiram ng pera ang lalaki sa kanyang kaibigan, kaya mabibili niya na ang ibang gamot na kakailanganin ng kanyang asawa. Makalipas ang 1 linggo, magkasamang nagtungo sina Jessie at Victor para humingi ng tulong sa isang albularyo. Walang kaalam-alam ang asawa ng lalaki dahil kasalukuyang nasa ibang bansa yun nung mga panahong yun. Sa tulong ng koneksyon ng lalaki, hindi sila nahirapang makahanap ng manggagamot. Gusto lamang kayong turuan ng leksyon ng may gawa nito sa inyo. Ano man ang naging kasalanan niyo sa taong ito, dapat na ninyong ituwid. Dapat rin kayong humingi ng tawad para mapawalang bisa ang sumpa na ikinabit sa inyong mga katawan. May ideya ba kayo kung sino ang taong ito? Opo, alam namin kung sino may gawa nito sa amin. Hindi ko naaalamin kung ano nagawa niyong kasalanan sa kanya. Kapatawaran ang susi sa lahat ng ito. Nababatid ko na hindi naman sukdulan ng galit sa puso ng taong ito. Gusto lang talaga niyang bigyan kayo ng leksyon at mapagtanto ninyo ang inyong nagawang kasalanan. Gamit ang 1 medalyon, nag-usal ng panalangin ang matandang manggagamot. Tinusok niya ng karayom sa katawan si Jessie. Nanlaki ang mga mata ng babae nang makita na walang humpay ang pagbulwak ng tubig at pag-agos nito mula sa kanyang katawan. Ilang sandali lang, unti-unti na yung nanumbalik sa normal. Samantala, si Victor naman ay dahan-dahang hinihilot ng matanda ang kanyang mga binti. Hindi ko masisiguro na hindi nababalik ang sumpa sa inyong katawan. Hanggat hindi binabawi ng mambabarang ang sumpa, ay paulit-ulit lamang ang mangyayari at posibleng mas lumala pa. Kaya wag na kayo mag-aksaya ng panahon. Puntahan niyo na siya at humingi na kayo ng tawad. Kagaya ng sinabi ng manggagamot, bago umuwi ang dalawa ay dumiretso sila sa bahay ni Mang Dado para humingi ng kapatawaran. Pagkarating nila roon ay wala silang nadatnan. Nalaman nila sa isang kapitbahay ni Mang Dado na nasa ospital ang mag-anak, kaya naman wala na silang inaksayang panahon at agad na nagtungo sa nasabing ospital. Nagulat sina Mang Dado nang makita nila ang dalawa. Sir Victor? Jessie? Anong ginagawa niyo dito? Ang lakas din ng loob ninyo na magpakita pa sa ama ko. Hindi niyo alam kung anong hirap ang binigay niyo sa tatay ko. Lalong-lalo ka na malanding babae. Muntikan ng kitlin ng tatay ko ang kanyang buhay dahil sa inyo. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa tatay mo. Mang Dado, pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko sa inyo. Natakot lamang po ako kasi... Dado, humihingi ako ng kapatawaran sa inyo. Napakalaki ng nagawa naming kasalanan. Taos-puso akong humihingi ng tawad. Mia, patawarin mo kami. Nakikiusap ako na bawiin mo na ang sumpa sa amin. Alam na namin na ikaw ang bumabarang sa amin. Pangako, magbabago na ako. Itatama ako na ang mga pagkakamali ko. Lumuhod pa sina Victor at Jessie kina Mia at Mang Dado habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nakita naman ni Mang Dado na sinsero sila sa kanilang mga sinasabi. Dahil sa taglay na kabaitan ng lalaki, hindi na siya nagdalawang isip at pinatawad na ang kanyang boss, maging ang sekretarya nito. Mia, anak, patawarin mo na rin sila.
Bawiin mo na ang barang na ikinabit mo sa kanilang katawan. Nagsisisi naman na sila at nangako na magbabago. Sige na anak, ako na ang nakikiusap sa iyo. Hindi, Tay. Hindi po yun ganun kadali. Kailangan pa nilang pagbayaran ng mga ginawa nila sa inyo. Kulang pang lahat ng yon. Sinasabi lamang nila na nagsisisi na sila at magbabago, pero hindi naman nila yung gagawin. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Tingnan niyo ang mga mata nilang punong-puno ng kasinungalingan. Mga mapagkunwari. Lumabas ng silid si Mia at hinabol naman ito ni Mang Dado para kausapin. Umiiyak pa ang dalaga sa sobrang galit na nararamdaman. Dahil ganoon na lamang kadaling pinatawad ng kanyang ama ang dalawa, pinaliwanag ni Mang Dado sa anak ang paghingi ng tawad nina Victor at Jessie. Hindi tumigil ang lalaki hanggang sa nakumbinsi na nito ang kanyang anak na bigyan ng puwang ang kanyang puso na magpatawad para sa ikatatahimik ng lahat. Tumango-tango na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ng kanyang ama. Babawiin ko na ang sumpa. Basta tuparin niyo ang inyong mga pangako. Sana hindi na maulit ang lahat ng ito. At baka hindi na ako makapagpigil. Baka sa susunod tuluyan ko na kayo. Kung may nangyari masama sa tatay ko, kahit lumuha pa kayo ng dugo, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi niyo alam kung gaano naapektuhan ng pamilya namin dahil sa ginawa niyo. Lalo ka na, Jessie. At itong tandaan mo, walang sikreto na hindi nabubunyag, kaya kahit sinisante niyo si tatay, sisingaw pa rin ang marumi niyong sikreto. Sige na, makakalis na kayo. Maraming salamat, Mia. Pangako, hindi na mauulit. Natuto na kami at sa ngayon ay itatama na namin ang aming mga pagkakamali. Dado, maraming salamat ulit. Bakas ang tuwa at pag-asa sa mukha ni na Jessie at Victor. Malaking pasasalamat nila dahil nakuha nila ang hinihinging kapatawaran mula sa pamilya ni Mang Dado. Nagmamadaling umuwi si Mia sa bahay para bungkalin ang lupa kung saan niya ibinaon ang mga ginamit sa pambabarang. Sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan, ipinag-uutos ko na tuluyan ng bawiin ang sumpang pinataw ko sa mga taong yon. Kailanman ay hindi na ito muling dadapo sa kanilang mga katawan. Tuluyan na silang palayain sa parusang ikinabit ko sa kanila. Dinggin ang aking utos, ngayon din. Bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin at nawalan ng malay ang dalaga. Sa lakas ng kanyang kapangyarihang pinakawalan ng hina at nahimatay si Mia. Pero ilang sandali lamang ay nagkamalay na rin yon. Makalipas ang isang araw, masayang ibinalita ni Victor kay Mang Dado na wala na silang nararamdaman na kakaiba. Tuluyan nang ang binawi ni Mia ang sumpa. Nalaman din ng lalaki na lumalala na ang kalagayan ng asawa ni Mang Dado at kailangan nito ng agarang gamutan. Kaya problemado si Mang Dado kung saan kukuha ng panggastos. Huwag na kayong mag-alala sa gastusin dito sa ospital. Ako nang bahala sa lahat. Kailangan gumaling ang asawa mo. At siya nga pala, Mang Dado, makakabalik ka na sa trabaho. Bukas na bukas ay pwede na kayong pumasok. Dadagdagan ko rin ang sahod ninyo. Talaga po, sir? Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa pamilya ko. Ay salamat po ulit. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mamumulat sa mga pagkakamali ko. Masayang masaya si Mang Dado dahil sa sinabing yon ni Victor. Samantala, nang makauwi ang asawa ni Victor, nalaman nito ang tungkol sa mga nangyari. Pinalayas at tinanggal ng babae sa trabaho si Jessie. Galit na galit yon sa kanyang asawa, ngunit paulit-ulit na humingi ng tawad si Victor at nangako na hindi na ulit yon gagawin. Dahil sa pagmamahal ay muli niyang pinatawad at binigyan ng pagkakataon ang kanyang asawa. Isang araw. Jessie, anong ginagawa mo dito?
Mang Dado, naparito po ako para ibigay itong kaunting tulong sa inyo. Sana po kahit papano, makabayad ako sa pagkakamali ko. Pinagbili ni Jessie ang kanyang mga mamahaling gamit na ibinigay ni Victor at ang nalikom niyang pera ay buong binigay ng babae kay Mang Dado bilang tulong sa pagpapagamot ng asawa nito na si Aling Tasya. Sa una ay ayaw sanang tanggapin ng lalaki dahil wala ng trabaho ang babae, kaya mas kailangan nito ng pera. Ngunit dahil mapilit si Jessie at para na lang sa ikapapanatag ng loob at konsensya nito, ay taus-puso yung tinanggap at pinagpasalamat ni Mang Dado. Pero, paano ka ngayon? San ka napupunta? Magsisimula po ako ng panibagong buhay. May konting ipon pa naman po ako at saka maghahanap po ako ng panibagong trabaho. Pagsisikapan ko na po ang lahat ng bagay na gugustuhin ko. Hindi ko na iaasa sa madaling paraan. Natuto na po ako at muli po akong nagpapasalamat sa inyo, Mang Dado. Abay, natutuwa naman ako dahil namulat ka na sa katotohanan. Hindi masama ang mangarap ng marangyang buhay. Kailangan mo lang pagsikapan at pagtrabahuhan yon. Masaya ako para sa iyo, Jessie. Naway magtagumpay ka sa panibagong mundong iyong tatahakin. Makalipas ang 1 linggo, nang mailipat na si Aling Tasya sa pribadong ospital at maoperahan, ay unti-unti na itong gumagaling. Nakauwi na rin ang mag-anak sa kanilang bahay. Salamat naman po, Nay, at nakalabas na kayo sa ospital. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Sa kabila ng pagkakasala ko sa Kanya, hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Walang imposible basta buo ang paniniwala at pananalig mo sa Kanya. Oo, anak. Kailanman ay hindi niya tayo iniwan. Kaya nga matagal ko nang tinalikuran ang pambabarang. Matagal na akong nagbalik loob sa Kanya dahil alam kong siya lamang ang mas higit na makapangyarihan. Kaya labis ako nagsisisi na minsan kong itinuro yun sa iyo. Kaya nung nalaman ko na ginamit mo ang itim ng karunungan, hindi na wala sa puso ko ang pangamba at mag-alala para sa iyo. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Nay. Ang mahalaga po, lahat tayo'y natuto sa mga pagkakamali natin. Mahal pa rin tayo ng Diyos, higit pa sa pagmamahal natin sa Kanya. Basta, magpalakas na po kayo at mangako kayo sa akin na hindi na ulit kayo magkakasakit. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Mang Dado bitbit ang mga gamit na kinuha niya mula sa tricycle na kanilang sinakyan pa uwi. Ay nako, tama na nga ang dramahan niyo mag-ina. Tulungan mo nga ako dito, anak, sa mga dala ko. Si tatay talaga kahit kailan panira. Namiss ko lang pong lambingin ng sobra si nanay. Mahigpit na nagyakapan ang tatlo at hindi na napigilang pumatak ang kanilang mga luha dahil sa labis na tuwa na sa kabila ng kanilang kinaharap na hamon ng buhay ay sama-sama nilang napagtagumpayan ang lahat ng yon. Makalipas ang 6 na taon, sa tulong ng binigay na scholarship ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Mang Dado, ay nakapagtapos na ng kolehiyo bilang isang nurse si Mia. Mamimiss ka namin, Dado. Alam mo naman na malapit kayo sa lahat ng empleyado dito. Hindi namin makakalimutan ang kabaitan nyo, lalo na ng misis ko. Matutuwa siya kapag nalaman niyang ganap ng nurse si Mia. Imbitahan niyo rin kami kapag blessing na ng bahay niyo, ha? Oo naman ho. Sigurado ho yun. At saka, ngayong aalis na ako ay wag na kayong babalik sa dati ninyong kalokohan at ay nako, mahirap na po yun. Ay nako, malabo na mangyari yun. Kinalimutan ko na ang bahaging yan ng buhay ko. Nako, hindi na ako makakahanap ng kasing bait at kasing ganda ng misis ko. Isa pa, alam nyo naman kung paano magalit yun. Ay siya, uuwi na ako. Dadaan pa ako sa palengke. Dadaanan ko mag-ina ko. Namili kasi sila ngayon. Ay sige, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Habang naglalakad ang matanda,
ay bigla naman siyang nabangga ng isang babae na noon ay naglalakad din. Tinulungan niya pang damputin ang mga nalaglag na gamit noon. Ma'am Jessie, kayo po ba yan? Mang Dado? Uy, ang taba niyo na ho at parang bumata kayo. San po kayo pupunta? Ay, dadaanan ko yung mag-ina ko dyan sa palengke. Ganoon po ba? Sige, sabay na po tayo. Gusto ko rin po silang makita, lalo na si Mia. Kumusta na ho siya? Nako, nurse na at nagtatrabaho na siya sa public hospital. Napakabilis ng panahon ano. Ikaw, kumusta ka na? Eto, sekretarya pa rin po. 3 taon na rin po ako doon. Ikakasal na rin ako sa dati kong kasintahan. Nagkabalikan po kami sa kabila ng mga nagawa kong pagkakamali sa kanya. Aba, ay talagang mahal ka nga niya. Masaya ako para sa iyo, iha. Masaya rin po ako para sa inyo, Mang Dado. Maswerte po kayo sa anak ninyo. Tara na ho at hanapin na natin ang mag-ina nyo. Siguro, mas lalong gumanda si Mia. Ay oo, syempre, gwapo ang tatay tapos artistahin din ang nanay. Kanino pa ba magmamana yun? Kaya ikaw, kapag nagkaanak ka ay siguradong maganda rin ang magiging anak mo. Sana nga po. Sana po kamukha ko ang baby na nasa sinapupunan ko. Lugi naman ho ako kung dadalhin ko to ng 9 na buwan tapos magiging kamukha lang ng tatay niya. Ay wala namang problema dahil tatay niya naman yun. Isa pa, siguradong gwapo rin yung magiging asawa mo. Hindi ba? Ay nako, basta mabait po siya. Ay nako, luka-luka ka talaga. Siya, mag-iingat ka't madulas ha. Kumapit ka kaya sa braso ko't mahirap na, buntis ka pa naman. Ay, sige po, salamat po. Napakabait niyo po talaga. Samantala, habang namimili ang mag-ina ay napatingin yon sa isang direksyon, sabay kinalabit ni Aling Tasya si Mia. Mia, anak, tingnan mo. Ang tatay mo may kasamang babae. Nakaukyabit pa. Sandali lamang ha. Babae? Nasaan? Nay, sandali. Hintayin niyo po ako, Nay. Hoy, bitawan mo ang asawa ko. Ang kapal na mukha mo, Dado. Kung kailan tumanda na tayo, tsaka mo pa nagawa mang babae. At ikaw babae ka. Papatol ka na lang din dito sa kulubot na at hindi na nga yan. Aling Tasya? Hindi niyo na po ba ako naaalala? Ako po ito, si Jessie. Ikaw? Pati ba naman ang asawa ko'y aagawin mo rin sa akin? Napakaingay mo naman. Hindi mo naman nilulugar ang pagsiselos mo. Ay, Diyos ko. Mag-aasawa ng pogi tapos magsiselos ng todo. Hindi ako nang bababae. Aksidente lamang na nagkita kami dyan sa labas ng palengke. Magkakaasawa na't magkakaanak na rin sila. Ay, edi pasensya na. Malay ko ba nakakapit yan sa braso mo Ako naman na nag-alok dahil madulas ang semento. Ikaw talaga, oo. Ate Jessie, pasensya na ho. Sige po, mauna na po kami. Ako na pong bahala sa dalawang ito. Mia, congrats ha. Ang galing-galing mo. Nakaka-proud ka. Salamat ulit at pasensya na sa mga nangyari noon ha. Kalimutan na natin yon. Sige po, ingat po kayo. Halina nga kayong dalawa. Pambihira naman talaga, oo, nakakahiya kaya. Pinagtitinginan na kayo ng mga tao. Nanay naman kasi sugod ng sugod Ewan ko nga ba dyan sa nanay mo? Para namang walang tiwala sa akin. Hoy, bati na tayo. Halikan kita ulit yan, sige ka. Huwag mo muna nga akong kausapin. Ay, halika na anak. Umuwi na tayo't hindi ko na kaya ang init. Nay, hindi naman po gaanong mainit Hindi ko na kaya ang init ng ulo ko. Tara na, tama na muna yan. Bukas na lang ulit tayo mamimili. Nak, mabuti pa, ibalik mo na yung isang bote ng toyo. Bakit po? Meron pa po ba sa bahay? Mukhang meron naman ng nanay mo Abat, talagang pinapainit mo ang ulo ko ha? Asawa ko naman. Sorry na. I love you. Anak, habang tumatagal lalo yatang gumaganda itong nanay mo. Maigi pa pakasalan ko na lang kaya ulit. Talaga? Pakakasalan mo ko ulit? May pambili ka ba ng singsing? Meron ka bang panggastos?
Hay, tara na nga, umuwi na tayo. Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Maawa naman po kayo sa walang jowa. Samantala, nagtatrabaho na rin si Jessie sa isang malaking kumpanya bilang isang sekretarya. Muli rin silang nagkabalikan ng kanyang dating kasintahan at ikinasal na rin, nabiyayaan ng isang anak. Dahil maayos na ang buhay ng babae ay nagagawa na nitong bilhin ang lahat ng bagay na kanyang gustuhin. Yon, marami pong salamat sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Pasensya na po kayo, sa susunod na po ang shoutout natin. Medyo marami lang pong ginagawa ulit si Kwentong Enteng. Again, maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.